Okay guys, so another sharing of idea. Ito, saka tips regarding sa mga tumutunog sa ilalim ng sasakyan or itong Nissan Urban. Although sa ibang sasakyan, ganito rin yan. Yung mga ganitong pagkakataon, hindi natin palalagpasin para may share ko sa inyo kung ano yung mga ideas na meron sa araw-araw na ginagawa ko. So yan, natanggal ko na yung gulong. Ang complaint nito, may tumutunog sa ilalim. So kadalasan dyan pagka ganitong mga may edad na or matagal na at araw-araw ginagamit sa mga goma. So ito, yan, meron dito. Yan. So ang tunog nyan sa shock, yung shock bushing sa taas, kahit yung mga sumahong ka lang sa mga humps, tumutunog yan. Tak tak, yan, minsan may ganun yan, o minsan nila lang tak, yan. O kaya pagbaba lang tak, kasi nagmo-move yung shock, may movement siya. Dapat yan walang movement yan. Ang nagpe-press dyan yung goma. Ang problema ngayon, matigas na, no? So magpapalit tayo nyan. Then dito, stabilizer. Yan. Mapapansin nyo yung goma, wala na, durog na. Yan. Kaya gumagalaw na yung washer. Kailangan yan, wala ring movement yan. Kasi ito yung stabilizer. Yung movement ng suspension, siya ang nag-hold. Kaya kung sira yung goma, may mga maririnig kang kahit may mabababaw lang yung lubak, may rattling sound dyan, no? Dito sa ilalim meron din, meron na rin yun. So dapat di gumagalaw yung washer dun sa ilalim. So makapalitan natin yan yung stabilizer link, bushing. Minsan dito naman ang tunog naman yan, dug parang nagdi-dribble na bakal sa goma, no? Napalitan nyo na ito eh. Ayun po, yung mga bushing, replacement na yan, no? May nagbili ako ng isang buong ganun eh. Hindi, yung bushing nyo jug lang, no? Replacement yan. Kaya nga pag mga goma, ang ina-advise ko talaga dyan original. Depende sa availability o kaya sa presyo niya, kasi minsan mahal. So ayan, tanggalin natin yung mga bushing. Talagyan natin yung mga lubricant kasi minsan may mga undercoat, minsan may mga may mga dumi bago natin tanggalin. Malayo pala pinanggalingan na, nakalamba. Yung magkasunod na araw yun pares nagkakalamba. Kaya tinan nyo yung bushing nyo. Yung 6 natin. Yung mas malayo pa pala eh. Yan. Replacement po yan. Kaya sinasabi ko sa replacement kasi hindi mo natagal. Diba? Nagkakabitan ng replacement. Yan ang impact niya. Okay, iba natin para yan, binaba mo yung jack, baba yan. Tapos sa kabila, kailangan tanggalin para umangat na ng gusto. Hindi ka mahirapan kasi naka-hold dyan doon sa kabila. Okay, so yan dito sa kabila, kailangan mo i-release din yan. Ayan, makita nyo na, no? Basag na. Kailangan mo i-release to para matanggal mo silang sabay. Kasi nakapuwersa pa yan. Yung suspension na to nakapuwersa yan. So kailangan mo tanggalin yung ibabaw niyan para makuha mo yung pinaka stop link. Yan. Yung shock absorber yung tinutukoy. Sa'yo yan, sa'yo. Ito wala na, nipis na After niya, halos wala na. Ayun, tinan nyo. Pit-pit. Kaya mamaya. Dito yung silipan sa kabila.
Ayan. Ayan, nakita nyo? Ayun. Nakadikit na yung washer. Halos wala na. Parang wala na nga. Parang ano na lang. Parang wala na Parang nakadikit washer na na. lang. Tapos meron, May bushing yun. meron pa dito. Ayan. So, kita nyo yung shock mo. Nakadikit na dito sa gilid. Kita nyo? Ito. Ayan. Nakadikit. Oo. Ayan. Nakakita natin sa kanila. Yan, meron din na magpagitan dapat yan. Ayan. Yung pagitan ng shock dito, maluwag sa kabila. Dito nakadikit Dito na. wala na. So, sa busing ng shock yan, pagka tumama na sa gilid dyan, may squeaky sound. Minsan man lagatok din. Pero wala pa naman, di pa tumatama. Sagarin lang natin gamit ng pyesa, sayang naman. Pag sira na talaga siya, saka natin palitan. Pero bibili na ako niyan eh. Ito yung mga stabilizer link. Maano ang tunog yan. Kahit maliit lang na lubak, maingay yan. Palang stabilize, parang kumukontra sa ano. Ayan, tinan niyo yung goma niyo. Dapat yan, ano, taba-taba. Yan, tigas. Pansin niyo, matigas. Hindi na siya goma. Dapat, ano, Parang solid na siyang bangkay. portion dapat. Pag tinatanggal niyan, ang pangontra niyan, 12mm. Dose. Dito sa baba. Dito. Dito. Ayan, dito sa baba. Yung mga magdi-DIY dyan. Yan. Ito, kayang-kayang DIY ito. Ayan, pang kontra. Hindi kaya lang may diskarte dapat dyan sa... May diskarte sa paglagay ng mga jack. Katag. Tagal na. Sikwatin ng konti. Yan. Secret. Hindi Yan. natin alam yan. Okay. Okay, so ito na yung pinaka-stabilizer rod natin. Dito nakapasok na yung mga bushing na yan. Ayan, dito. So bawat side niyan, dalawa rito, dalawa dun. No? And then yung paglagay ng washer, huwag nyo kakalimutan. Yan. Minsan may na-encounter ako, nakakabit yung bushing, walang washer, nut agad. So ang nangyari, lumulusot sa nut. Kailangan kompleto yung washer. So yan, yung sinasabi ko kanina, tanggal na. Naiangat na to. Hindi mo maangat yan pagka nakakabit kabilaan. Ngayon may diskarte ulit yan pagbalik. Kailangan yan na alam mo ano yung diskarte. So kailangan babalik mo yung mga pin. Lagay muna natin yung mga rod na yan, tapos bago ibaba yan, sabay. Kailangan sabay ang kabilaan. Sabay mo ipapasok sa ibabaw. Kasi pag pinasok mo dito, hindi mo mapapasok sa kabila. Pahirapan magsarili mo magsikwat. Okay, so ang gagamit natin bushing ngayon, dahil wala tayong original, replacement muna ulit yung gawa lang sa gulong. Dito kasi ang ina-advise ko talaga basta mga goma original, kaso kabiti pa sila at wala tayong original. Orderin nyo na lang. So nag-agree naman yung may-ari, lagyan mo natin ng replacement para mawala yung mga lagatok sa ilalim. Okay? Okay, so dito tanggal mo na yung arte natin, ha. Huwag mo na magiging arte sa Capworks kasi wala tayong pyesa. Ayan, tinatanggal ko na yung isa. Kaya nasabi ko, ayan, kasabay yan. Pwede nang tanggalin. Dito tayo sa right side. Ayan, mga bushing mo na lalagay natin. Ayan, ganyan. Ayan, dito. Kesa yung mga goma na galit sa out supply na malalambot yan eh. Ayan, dito muna tayo. Ayan. So, bubuin mo ng ganyan. Then, papatong mo na. Ayan. So, ganyan ang forma yan. Patong mo na yan dyan. Tapos, sa kabila, buuin din natin. Ayan, mga diskarte dyan, ha. Para DIY, kaya nyo yan.
bushi, ay washer. Muna. One hand lang tayo. One hand. Bushing. Tapos washer ulit. And then bushing ulit. Yan. So ganyan forma. Ano yung mga link natin? Pasok ulit. Dito. Okay, so tatandaan nyo. Ito, marami ako nakikita. Marami akong nakikita. Ito, napupunta sa taas. No? Dito kinukontra yan eh. Pag pinipihit nyo yung mga nut. Yan. So, 12mm. Marami akong nakikita nyo napupunta sa ibabaw to. Nababaliktad. Sa baba yan lagi. Ha? Yan. So, pagkalagay mo yan, sabay mo ngayon ibababa yan. Yung pinaka stabilizer niya kailangan nakatutok din sa butas sa kabila. Yan, nakatutok dito sa taas. Ha? Okay. Okay, so patutok natin sa kabila habang nakatutok dito. Ibababa ko yung stabilizer. Tutok lang. Ipasok mo sa butas. Yan na. Pasok na. Pasok na. Okay. Sa baba yung kontrahan, ano, lote. Hindi, nakaayos na yan dyan. So nakabit ko na. Ang next niyan is bushing, and then washer, and then nut. Bushing. Okay, so bushing. And then washer, and then yung nut. Okay guys, ayan na. Siyempre pagkabit ng gulong, basic na lang yan, no? Ayun yung ibalik yan. So ito nga yung mga pinagpalitan namin. Yan. Napakalaking trabaho nito, no? Yan. Tupi-tupi na, bumakat na. Yan. Ganyan ang mga nangyari sa bushing niya. Naninigas na, no? Tumutunog sa ilalim, makalampag. Marami yan. Bukod pa yung tunog ho ng ball joint dyan. No? Kaya dapat ipag-diagnose mo, tutumbukin natin yung issue niya, no? Para hindi lahat mapalitan. Kasi pagka tama yung diagnose mo, nandun yung quality.